ating Panginoon. Atin po munang i-welcome ang bawat isa. So ngayong umaga po, gusto ko pong i-welcome yung ating bagong dating na kapatid from music ministry. Ayan, yung drummer po natin. Nandito po ulit si Val, Brother Val. Ayan, kararating lamang po. And meron din po tayong bisita ngayon. From US. Gapon family. Palakpakan naman po natin. Ayan. Hallelujah. So, umikot po tayo. Meron pa po bang bago, mga kapatid? Para ma-recognize po natin. Ayan. Para po pag makasalubong po natin sa daan. Yan. Batiin po natin. Mga kapatiran po natin yan. Ganon. So, ayan. So, kung may dumating po, meron ding paalis. Ayan, si Neil naman ay marapit na ring umalis. Ayan, so we are praying na marami na namang susunod na mga kabataan na tutugtog din para sa ating Panginoon. Amen! So, umikot po tayo, batiin po natin ang bawat isa. Iabrasa tayo man kakabsat ti ayat ni Apo Diyos kadagiti kakabsat tayo. Ayan, saan tayo nga iimot dagiti isem tayo nga nasa samid. Hallelujah! Ayan, umikot po tayo, batiin po natin ang bawat isa. Sakit at karamdaman ako'y pinalayan. Ang kasalangan at ang karundutan, pinawi na ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Sabi po sa Isaiah chapter 12 verse 5, umawit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Amen! Purihin ang kanyang mga salita. Hallelujah! I'm sure tayo po ay very excited na po na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen! Amen! Hallelujah! Tayo pa umawit para sa Panginoon.
Gamitin natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Woo! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Woo! Hallelujah! Yes! Kami aawit sa'yo, Panginoon. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Yeah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpak natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Handa na ba kayong saluhin ang pagpapala ng Panginoon? Amen! Woo! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman,
nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes! Hallelujah! Ikaw lamang, Panginoon. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Hallelujah! Ang ibig mo'y sapat sa kanino man. Magpakailanman. Ika'y ating sasambahin, ngalan mo'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y kapupurihan, pasasalamat at kapakailanman. Minsan pa, pagpupuri't pagsamba. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. At di ka nagbabago, magpakailanman. Ay ating sasambahin, ngalan ko'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y kapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y ating sasambahin, ngalan ko'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y kapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Woo! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y kapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. For the last time, hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan ko'y sasambihin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y kapupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Dakilang ngalan mo, Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Diyos. Sa'yo lamang, O Diyos, ang mga papuring ito. Ayon sa mga awit, chapter 115, verse 1, hindi sa atin, kundi sa Panginoon ang kaluwalhatian. Panginoon, lahat ng papuri, pagsamba, at kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Hallelujah.
patuloy natin ang damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, ika'y dakil.
Buksan ninyo ang iyong mga bibig at purihin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Luwalhatiin ang ngalan mo. Salamat Diyos. Hallelujah. Nararapat lang na ikaw ay papurihan, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Ama. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Mataas ang ngalan mo, Ama.
ka sa papuri, luwalhati at magsama. Jesus, ika'y nakilangin, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at magsama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Napakasarap sambitin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay lang ikaw ay siyang dakila, tapat at mabuti sa aming mga buhay. Nais namin mayakap ka, Panginoon, sa pagkakataon ito. Nais namin idulog, Panginoon, anuman ang mga kabigatan, Panginoon. Oh, hallelujah. Ang nais lang namin, O Lord God, ay mapangiti ka sa umagang ito. Nang mga awiting ito ay maging mahalimuyak, Panginoon, sa iyong harapan. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Holy Ghost. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Hallelujah. Patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Patuloy nating papurihan ng dakilang Ama. Oh, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ang nais namin, Panginoon, sa umagang ito ay maramdaman ang iyong presensya. Oh, hallelujah, Jesus. Come on, church. Sambitin natin ang pagpupuri sa ating Ama. Oh, hallelujah. Dinadakila ka namin, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba. Pinapupurihan, Panginoon, ng mga awitin. At patuloy kang sasambahin, Panginoon. Sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok. Sa gitna, Panginoon, ng mga pag-aalinlangan. Sa gitna, Panginoon, ng mga kaguluhan. Sa gitna, Panginoon, ng mga karamdaman. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming datakilain sa aming mga buhay. Dahil alam namin, Panginoon, na kung wala ka sa aming mga buhay, wala kaming magagawa. We are nothing, Lord God, without you. Sa umagang ito, na kami muling mag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin namin na patuloy mong basbasan ang bawat kataga, Panginoon. Bawat salita na mamumutawi sa iyong lingkod, Panginoon. Na magiging sandigan na naman namin. Paghuhugutan namin ng lakas, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat, Ama, sa patuloy mong pagmamahal sa bawat isa. Na kahit hindi kami karapat-dapat, na marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Pero hindi mo tinitignan ang kakulangan ng bawat isa. Bagkus, Panginoon, minamahal mo kami. Patuloy mo kaming minamahal, Panginoon. At hindi mo kami iniiwan. At hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Oh, salamat, Lord God. Salamat. Di sapat ang mga salita, Panginoon.
upang ikay pasalamatan kung gaano ka kadakila sa bawat isa sa amin. Gagamitin namin ang aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy kang madakila. Makita ng mga tao, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa bawat isa. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na muli ka naming sasambahin. Muli ka na naming papupurihan, Panginoon. We humble ourselves today, Lord God. Awan na po, Diyos, di mararamidan mi no, awan ka kada kami. Ikatem apo den nyaman, nga lipadura iti biyag mi. Nga saan apo, Diyos, nga iti bagbaghim iti ingat nga to mi. No diket di si kalaeng apo iti maingat nga to. Agyaman kami, iti patuloy mo, Apo Diyos, sa mga usar, dagiti bibiyag mi. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. All these things we ask, in Jesus' name we pray. And everybody says, Amen! Amen and Amen. Good morning, mga kailaw. Good morning po sa ating lahat. Amen. Are we blessed today? Amen. Alam ko at nararamdaman ng aking puso na ngayong umagang ito sa pamamagitan ng ating mga awitin, ang mga inawit natin ay nakapagbigay sa atin ng kaginhawahan. Amen. Today is the first day of the month of February. Sa ating mundo, sinasabi natin na ang February ay buwan ng mga puso. Amen? Ito yung love month na palagi nating bukang bibig kapag sumasapit ang February. Alam niyo mga kailaw, kami ni Bishop ay ipinanganak ng February. At palagi nila kaming tinutokso na kapag Pebrero daw ay kulang-kulang. Pero sabi ko naman sa kanila, tatanungin ko kayo, ilang araw ba sa isang linggo? Sumagot po kayo mga kailaw, ilang araw sa isang linggo? 7. Ilang linggo sa isang buwan? 4. 7 times 4. 28. Alam niyo ang February, yan yung eksakto. Minsan lang kami sumusobra. Every leap year, 29. Amen? Kaya yung mga January hanggang December, sobra yan. Ang basihan ay yung 28 kasi nga 7, yan ang basic natin. Tinuturo yan sa school. Ako bilang teacher, yan yung basic eh. Ilang araw sa isang linggo? 7. Ilang linggo sa isang buwan? 4. 7 times 4 is 28. Amen? So ang February, hindi kulang-kulang yan. Eksakto yan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero yan yung pinapansanggalan ko kapag sinasabi nila na ang buwan daw ng Pebrero medyo may pagkulang-kulang daw at medyo topakin. Hindi naman ako topakin, amen? Pero sa mga Kristiyano, mga kailaw, araw-araw ay araw ng pag-ibig, amen? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung nasa atin ang Diyos, araw-araw, kailangan ipakita natin, iparikna tayo, itipanagayat tayo, iti tattao. Amen? Alam niyo yung history ng ating Valentine's na isineselebrate ay sinerge ko kahapon na noong unang panahon pala ay nanggaling ito sa Roma. Ang tawag dito noon ay Lupercalia, na ito ay kanilang pagdiriwang ng kanilang pag-aayuno para magkaanak. Alam niyo yung saan ba yung sa Antipolo ba yon na may mga sumasayaw para sila ay magkaanak? Parang ganon yung ginagawa nila dito noon sa Roma. Pagkatapos, naugnay ito kay Saint Valentine. Na noon daw unang panahon, siya daw yung tumutulong sa mga magkasintahan na kinakasal nila pero bawal pala noon nung panahong iyon. Bawal ang kasal. Pero si Saint Valentine daw ay ikinakasal niya ang mga ito. Though hindi natin tinataas or ino-honor si Saint Valentine dahil alam nga natin na ang buwan o mga araw ay ginawa ng ating Panginoon na buno ng pagmamahal. Amen? So kapag February na sinasabi nila na love month, araw-araw, buwan-buwan, love month yan. Nung sumikat yan, nung medieval period,
na hanggang ngayon ay talagang sikat na sikat at nagkaroon pa ng mga regalo, may mga nagtitext, may nagpo-post, yung mga may asawa, yung mga may girlfriend, boyfriend ay ipinopost nila ito sa mga Instagram nila or sa mga Facebook account nila. So, napaka-popular mga kaibigan itong buwan ng Pebrero. Tayo ay magsasaya, hindi dahil ngayon ay Valentine month, kundi tayo ngayon ay magsasaya, magse-celebrate tayo dahil ang Pebrero ay buwan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Araw-araw, kailangan nating tandaan, araw-araw, buwan-buwan, ginagawa yan ng ating Panginoon upang tayo ay magmahalan. Spread love, stop hate, kailangan ipakita natin na hindi lamang ang ating mga kailaw ang mahal na mahal natin, kundi mahalin natin ang ating mga kapwa. Amen? So for today, our first topic for week 1, ito yung sinasabi na no filter integrity. Walang filter na katapatan. Taas nga natin ang ating kamay kung tayo ay may Facebook account. O, sino yung mga millennial, anong tawag dito? Generation Z, Generation X. Kasi kami, millennial kami na kahit medyo junior citizen, senior citizen, may Facebook account tayo, amen? Para hindi naman tayo nahuhuli sa uso. So, no filter integrity. Kapag naririnig natin yung salitang filter, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Kapag tayo ay nagpipicture, alam naman natin, hindi tayo flawless sa personal. Meron tayong mga kakulangan. So, merong apps doon sa ating cellphone na pwede tayong gumanda na parang mga artista. Amen? Kailangan natin yung filter. Yung ibang mga cellphone may beautify. So, kung medyo maitim-itim yung mukha natin, kagaya ko, pwede nga, dati usarim nga kastatap ni Tikasta, agbalin kan nga nakapudpudaw. Red na red yung lipstick mo. Meron pang ang app na nakakapunta ka na sa iba't ibang lugar kahit hindi ka na nagta-travel. Amen? So maraming mga makabagong mga apps ngayon na pwede natin gamitin kapag naisip natin or naririnig natin yung filter. Pero ano ba yung ibig sabihin ng ating Panginoon ngayon? Na ano ba yung gusto niyang itid kada tayo, iti daytoy nga gundaway, anya daytoy no filter integrity nga ibagbagana. Tayo din, kapag may nababasa tayo sa Facebook na mga post nila, nasasabi natin ng sana all. Diba? Sino tinagaybagan iti sana all? Minsan nga, nire-reply mo pag nakita mong may nag-post ng nandun sila sa napakagandang beaches, kumakain sila sa mga magagandang restaurant, kasama nila yung kanilang mga girlfriend, boyfriend, sabihin mo doon, sana all. Diba? Pero bagbagatay, parang may masama yatang connotation yung sana all. Pero minsan, hindi naman masama yan mga kailaw, na minsan nasasabi natin yung sana all. Kaya lang, ang gusto ng ating Panginoon ay hindi yung sana all, yung palagi nating bukang bibig sa ating mga bibig, sa ating mga labi. Ano ba ang ipinapakita kapag sinasabi natin ng sana all? Kapag sana all kasi, parang nararamdaman mo na, ay, apa isuda, dadjayda, syak ka dadtuyak. Mapanak kumamot di Ilocos, tay mamut ag beach. Diba? Minsan sinasabi natin, ay, pag tinitignan ko sila, parang bago na naman yung sasakyan nila. Bago na naman yung iPhone nila. So, kinukumpara mo yung sarili mo sa kanila. So, naiinggit tayo, amen? Parang may kulang. Nasasabi natin na parang may kulang sa ating mga buhay. Kaya kapag nagsasana all tayo, beware. Hindi lang basta hiling yan na sana all. Dahil kapag nagsana all tayo, pinapakita natin na merong kakulangan sa ating mga buhay. Amen? So, kailangang maging mapagmatsyag tayo sa ating mga sinasabi. Sa ating mga ipinopost sa Instagram. Ako kasi wala akong Instagram dahil iparit digay anak ko. Hanggang nga Instagraman ma, pusto ta Facebooken. Kaya hindi ko alam kung anong nangyayari sa Instagram. Pero yung mga kabataan, meron silang IG. Ang Instagram kasi is IG. O, tayo naman, tama na yung Facebook. Amen?
Yung iba, nagti-TikTok, pero parang hindi ko yata kaya ang mag-TikTok. Amen? Baka sabihin nila, ano nang nangyari kay Pastora? Nagti-TikTok na. Kaya, hindi naman natin sinasabi na bawal ang mag-TikTok, pero kanya-kanyang kwan lang yan. Kung gusto nating mag-TikTok para sa kapurihan ng ating Panginoon, wala namang masama doon. So, at hindi ko rin naman sinasabi na masama ang mag-TikTok. Amen? So, ang pag-uusapan nga natin ngayon, mga kailaw, is no filter integrity. Hindi ba kaya, nak? Sige, next slide, nako. So, yung no filter na yan, yung kakulangan na yan na nararamdaman natin, kaya tayo nag-filter is nararamdaman natin na parang hindi tayo maganda doon sa picture. Amen? So, ganun din yung nararamdaman ng isang Bible character dito na nasabi niya noon na sana all. Kung familiar kayo doon sa Samaritan woman, ang topic kasi natin dito is, ang bida natin is the Samaritan woman na makikita natin ito sa aklat ng Juan. John 4, verses 1 to 30. So, daw mahaba ito mga kapatid, ay kailangan nating himay-himayin, kailangan nating basahin upang sa ganon ay mas lalo nating maintindihan ang ating aralin sa umagang ito. So, sa John 1:30, pwede tayong makipagbasa sa akin, nabalitaan ng mga Pariseyo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan the Baptist. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad, kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangang dumaan siya sa Samaria. So meron siyang dadaanan na yung lugar ng Samaria, hindi siya pwedeng dumaan sa ibang rota, kundi talagang pagbabalik siya sa Galilea, manggagaling niyang Judea, ay kailangan niyang dumaan dito sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar, malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob, ito yung Jacob well. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. So, pakatandaan natin yung mga salitang yon, katanghalian. Alam naman natin kapag tanghali, kapag hindi makulimlim ang panahon, napakainit niyan. Mga 12 siguro ng tanghali. May isang Samaritanang dumating upang mag-igib or umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikahalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo namang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo," hinakakon doon, "malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na magbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at ang mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko sa ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta."
Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama at hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. 23, 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya ng Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Mesiyas at ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya ay magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae. Ano ang kailangan nyo? Wala ring nagtanong kay Jesus. Bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, hali kayo, tignan ninyo ang taong nagsasabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ang bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Glory to God. Papurihan ang kanyang mga salita. Amen. So dito sa ating binasa sa aklat ng Juan, ito yung kwento tungkol sa isang Samaritana na babae. Kailangan nating tingnan ano ba yung mga mahahalagang bagay tungkol dito sa babaeng ito. Unang-una, yung babae na ito ay hindi siya binigyan ng pangalan. Wala silang sinabi na pangalan. Pero marami ang tumatawag sa kanya ng Fotina or Fotin. Ito pala yung pangalan niya. Siya ay isang Samaritana na nung panahon ngayon ay nakita natin may tensyon na namamagitan sa mga Hudyo at sa mga Samaritano. Na magkaiba kasi ang kanilang paniniwala at sa kanilang paraan ng pamumuhay. Nung isang araw na nagpunta sa balon yung babaeng ito, dahil malapit ito sa lugar nila, nakita niya si Jesus doon na nakaupo, nagpapahinga. Dahil nga hindi karaniwan na nag-uusap, lalo na yung mga lalaking Hudyo at saka mabaeng Samaritana. Pinagbabawal. Alam naman natin na yung mga Samaritanya noon, hindi maganda yung kanilang reputasyon. Alam ni Jesus ang buhay niya. Sabi nga niya kanina, dalhin mo dito ang iyong asawa. Pero ano ang sagot ng babae? Wala po akong asawa. Pero alam ng Panginoon, 5 na ang kanyang naging asawa at isang hindi naman niya asawa pero kinakasama niya ngayon. So tinuro ng ating Panginoon kung ano ba yung tubig na buhay or the living water na maibibigay ng ating Panginoon para hindi na sila mauhaw. Dahil kung kukuha lamang sila ng tubig doon sa balon, ay maaaring mauhaw ulit sila. Pagkatapos nilang mag-usap, iniwan niya ang kanyang paso or banga ng tubig at umuwi sa kanilang bayan para ikwento ang nangyari. Dahil sa Samaritanang ito, dahil sa nagbago yung kanyang pananaw, marami ang nadala niya sa ating Panginoon. So makikita natin mga kaibigan, mga kailaw, na yung buhay ng Samaritanang ito ay hindi maganda yung reputasyon niya. Pero hindi yun tinignan ng ating Panginoon. Ang sabi natin yung mga nakaraan nating mga aralin, ay kung saan tayo nakita ng ating Panginoon, doon sa ating kahinaan, kung saan niya tayo natagpuan, yun yung gagamitin niyang platform upang sa ganun ay mas lalo tayong makakaaya or mabalin tayo nga, usarin day posisyon tayo, tapno iti kastakit, adu iti mayasidid tayo iti apo. Nakita natin yung katayuan ng Samaritanang babae na hindi tinignan ng ating Panginoon kung ano siya, kung sino siya, kung ano yung kanyang nakaraan, kung gaano siya nagkasala sa lipunan. Bagkos ang tinignan niya, nakita niya yung kanyang puso na handang sumunod, mag-obey sa ating Panginoon. Ano ba ang katotohanan na kailangan nating malaman dito sa kwentong ito sa book ng John? Unang-una mga kaibigan, the truth is, we have all filters that we hide behind.
Meron tayong mga maskara. Meron tayong mga pinagtataguan or tinataguan na maskara sa ating mga buhay. Kapag ginagamit natin itong mga filter na ito, gusto natin ay gumanda tayo. Gusto natin pumuti tayo. So, nakikita natin yung kakulangan natin. So, kailangan natin ng filter. Ganon ang ginawa ng babaeng ito, ng Samaritana na ito. Dahil alam niya na makasalanan siya, dahil alam niya na hindi maganda yung reputasyon niya, nagtatago siya, nahihiya siya. Nakita natin kanina, anong oras siya napanagsakdo? Di ba tanghaling tapat? Alam naman natin na pag tanghaling tapat, napakainit. Noong bata ako, syakti para sakdo. Doon ako sa kabilang kalsada umiigib ng tubig dahil wala kaming poso. Alam naman natin noon, walang poso. So meron akong isang maliit na timba or lata nga ipagigaman na kayo, kung pamilyar kayo doon sa ganong lata noon, na kapag ikaw ay sasalok ng tubig, kailangan maagang-maaga bago ka pupunta sa school. At pagdating mo ng school sa hapon, doon na naman, sasalok ka na naman ng tubig para hindi gaanong mainit. Amen? Kaway-kaway sa mga nakaranas ng pagsasalok ng tubig ng napakalayo. Amen? At dapat butaw na, DJ Kwaidi, DJ Latak. So, kaya sabi ko, kaya yata hindi ako tumangkad dahil araw-araw yun ang ginagawa ko at no, dati lumabas nga jeep, siyempre agsardan ka jay, apo nabasbasakan ton, kas JT Obra. Sabi ko doon sa mother ko noon, numapanjirohas, dahil nga tayo noon, hindi tayo tugtugot, numapanjirohas, or agulang-ulang ka. So sabi ko, hindi ako nagpapabili ng pasalubong sa mama ko, kundi maialanak tumamuti baro nga lata. Di ba? Yun yung gusto kong pasalubong kasi nga nahihirapan ako. Ngumunguya ako ng bubble gum para ilagay dun sa loob para hindi tumulo. Ganon kahirap mga kailaw. At kung tanghaling tapat ka pa, iigib ng tubig, di dobleng hirap na nun. Malayo na, mabigat pa, napakainit pa. Kaya yung mga bata noon ay talagang kailangan ng filter kapag magpipicture. Amen? So, ganun yung ginawa ng ating Samaritana na ito. Nagtatago siya. Gusto niyang pumunta sa may balon na walang tao, tanghaling tapat. Bakit? Bakit kailangan niyang pumunta doon na walang katao-tao? Pwede naman siyang pumunta ng umaga, pwede naman siyang pumunta ng hapon. Nagtatago siya dahil ayaw niyang siya ang pag-uusapan. Amen? Nahihiya siya. Dahil alam niya na kapag nakita siya ng mga tao, ay kat pagchichismisan da isuda. Oy, dahita nga babae, kat limati asawa na, nagsina da. Tatagat saan na pa yung asawa, di ka din na. Alam niya naman mga marites, marami na palang marites nung panahong iyon. Amen? So natatakot siya, nahihiya siya, kaya siya nagtatago. So ganun yung ginagawa natin, amen? Na kapag meron tayong mga nagawang kasalanan, meron tayong mga kamalian sa buhay, nagtatago tayo, nagfi-filter tayo. Kunyari, masaya tayo, pero deep inside pala ay malungkot tayo. Amen? Maraming mga tao na nandun, nagsasana all tayo sa kanila dahil ang sasaya nila. Nag-e-enjoy sila. Pero hindi natin alam, doon pala sa kanilang kaloob-looban, deep inside sa kanila, meron din silang pinagdadaanan. Amen? Kaya sabi ko, lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kanya-kanyang level lang yan. Ang mga mayayaman, sinasabi natin, apo, bumaknangak ko, manunabaknangak to, awan to problema ko. Sure ka ba? Sure ka ba na ang mga mayayaman wala nang problema? Baka mas marami pa silang problema. Dahil natatakot sila, mawawala yung kanilang kayamanan. Tayo, simple lang ang problema natin, amen? Ang problema ko lang, pera. Pag wala ng pera, sumasakit na ang ulo mo. Agmurmuryot ka. So, kapag may pera ka na, di solve na ang problema. Ganun lang tayo. Dahil alam naman natin na ang Diyos naman ang nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Amen? So, nakita natin yung buhay niya. Pinipilter niya. Ayaw niyang ipakita sa karamihan na siya ay natatakot. Na siya ay gusto niyang magtago dahil nahihiya siya. Hindi lang nila alam na nahihiya din yung babaeng yun. Muda siguro naragsak isuna kasi 5 naging asawa na. Pero hindi lang nila alam kung gaano siya nagdurusa. Kung gaano siya namumroblema. Dahil hindi natin alam kung ano yung rason, bakit siya nagkaroon ng 5 asawa at meron pa siyang kinakasama ngayon.
Dahil naghahanap siya ng atensyon. Dahil gusto niya ay may pumuno doon sa kakulangan sa kanyang buhay. So, finifilter niya yung kanyang pakiramdam. Finifilter niya or dinalagyan niya ng maskara yung tunay niyang nararamdaman. Ganon tayo, amen? Na minsan, hindi natin ipinapakita sa mga tao kung ano yung tunay nating nararamdaman. Pero ang totoo, alam ng Diyos yan. Alam niya lahat ng ating mga kamalian. Amen? Alam niya ang mga nagawa mong mali. Alam niya kung ano ang nagawa mong mabuti. Kahit saan ka pa magtago, kahit doon ka pa sa basement ng kaila-ilaliman, makikita niya, alam nga niya kung ilan yung bilang ng buhok mo. Amen? Alam din niya yung bilang ng mga buhangin. Si kantupay nga tanga, data nagdakilan ka nga tao, di nantula, di amon, no, anya dagay na aramid mo. So lahat tayo, kilala tayo ng ating Panginoon. Mula pa nung tayo ay nasa tiyan pa lamang ng ating mga magulang, alam na ng ating Panginoon. At alam na din niya kung ano at saan tayo patutungo. Amen? Kilalang kilala niya tayo. Alam niya yung mga nagawa natin at wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi niya hinihingi na maging perpekto tayo. Nga ibagatay nga, sa akto lang agserve kini Apo, tunaawanin da basol ko. Kailan pa? Araw-araw tayong nagkakaroon ng kasalanan. Araw-araw tayong nakakagawa ng kamalian. At kung hihintayin pa natin, tuno retire na sa akto ag pastor. Ito no retire na sa akto ag commit iti music ministry kasi wala na akong alalahanin, napapanan aldaw-aldaw. Ito no graduarak sa akto ag commit. Bakit hindi pa ngayon? Amen? Kailangan ngayon na, kahit marami tayong kasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi natin kailangang maging perpekto. Ang gusto lang ng ating Panginoon, lumapit tayo, magpakumbaba tayo, maging totoo tayo. Tanggalin natin ang anumang maskara. Tanggalin natin ang anumang pagkukunwari. Tanggalin natin kung ano man yung peke na nasa atin. Ipakita natin kung ano ang tunay na ikaw. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan ipakita, apo, nakasingsing puta, kada Domingo nandun ako sa church, nakaupo lang ako, hindi ako nakikipag-chismis. Kapag itaas ang kamay, nakataas ang aking kamay. Kapag kanta, sabi ng music leader, sumayaw tayo, sasayaw tayo. Nandun lang ako sa sulok, nakikinig dahil gusto ko makita ng pastor, napakabait ko. Kahit nakikita ng pastor yan, alam ng Panginoon ano yung nasa iyong puso. Alam niya kung ano yung nasa utak. Baka sa mga oras na ito, pampanunod, apo, awan sapay mo, ti pangaldaw mi damdama. Amen? Ni Allah, sakno ko, Allah pa ako hangkon sa naikat, DJ, saksakan, ti plancha. Yun yung palagi kong problema pag pumupunta ng church. Minsan, agsubliak, kitak tumanan, ay naikat ko. Tunod na ginaklugan, pinaikat ko nga ta di plancha. Alam niyo ilang beses kong inuutusan yung aking bayaw, yung biyanan ko, yung kay man kitaan basit, no, ayan, no, naikat ko ba di plancha? Kasi hindi na ako makapag-concentrate. Yun yung mga ginagamit ng ating kaaway para mawala yung konsentrasyon natin. Amen? Ano yung gumugulo ngayon sa isipan ninyo na isip nyo, apo, sungahan kayo nga agdingdingagan. Sa balit iturong dahil panunot yan kasi merong bumabagabag sa atin. Amen? Huwag niyong pahintulutan yan dahil yan yung ginagamit ng kalaban para hindi kayo makinig kay pastora. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tanggalin natin yung pagkukunwari. Tanggalin natin ang numang maskara na nasa atin. Tanggalin natin kung ano man yung ugali natin na hindi naman pala tayo ganoon. Na nagpapakitang tao lamang. Gusto ng Lord, siya ang magbago sa atin. Magpakumbaba lang tayo, lumapit tayo sa Kanya, ilapit natin kung ano man yung karumihan na nasa atin. Ilapit natin sa Kanya kung ano man yung pag-aalinlangan nasa sa atin upang sa ganun siya ang magbabago sa iyo. Amen? Pangalawa, Jesus offers living water, not temporary things. Si Jesus ay nag-aalok ng tubig na buhay, hindi pansamantalang kasiyahan. So nakita natin yung babae. Bakit siya pumunta doon sa balon? Gusto niyang sumalok ng tubig, umigib ng tubig, panluto o gagamitin sa inumin nila. Dahil siyempre tayo, tao lamang tayo, araw-araw kailangan nating uminom ng tubig. Amen? So kailangan nilang mag-igib. At yun yung pangangailangan niya.
Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kapag tinanggap mo yung ibibigay ko sa iyo na tubig na buhay, kailanman ay hindi na tayo mauuhaw. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Jesus offers living water, not temporary things. Minsan, parang gusto natin na sinusubukan natin na punuin yung ating mga puso ng mga bagay na pansamantalang nakapagbibigay sa atin ng pansamantala o temporaring kaligayahan. Minsan gusto natin na magkaroon ka nito. Isunto ti makapnag kanyak. No addanton ti sarilik nga lugan. Po nagragsakak tungatan. Into no naadaan ka ti lugan, addanto manen iti kayat mo. Hindi nakukontento ang mga tao. Amen? Wala tayong contentment na mararanasan sa buhay. Na kahit nasa sayo na ang lahat ng iyong kailangan, iba kasi yung kailangan, iba yung needs mo, iba yung wants mo. Amen? Yung kailangan natin ng tubig, ng pagkain, ng mga damit at bahay. Pero marami tayong wants sa buhay. Gusto natin bagong sapatos, gusto natin bagong cellphone, bagong laptop, bagong motor. Maraming mga material na bagay na gusto natin. Dahil akala natin, yun yung makikapagbibigay sa atin ng satisfaction sa buhay. Pero once na nasa atin na yun, di ba? Tuno ka barbaro, day JNT, four wheels mo, nakasilsiling nga Montero. Bigbigat pa ilang alas 4 pa lang. Ang aga mong nagising, excited ka na. Mapan mo punpunasan, uri nakasilsiling pa lang. Permi nga punas-punasam, di unag na, ultero nga di sirok na, kunana nila kay ko idin agwashing ure kano dilpatam di sirok na kasi kalinis na. So excited tayo kapag may bago tayo, amen? Normal 'yun sa isang tao. Kapag may bago kang damit, may bago kang sapatos, excited kang gumising sa umaga dahil gusto mo gamitin mo na 'yon. Pero after ng 3 beses mong paggamit, nawawalan ka na ng gana. Amen? So wala tayong satisfaction. Bibili ka na naman ng bago. Meron nga doon, may isa nga kabinet, 2 nga kabinet, 3 nga kabinet, tibado na. Ito na, aglukatan na takitan na, nawam mo pagbadok. Di ba? Ang dami niyang damit, pero wala daw siyang maisusuot. Ganon ba tayo mga kahilaw? Napakahirap humanap ng damit tuwing linggo, pero ang dami naman na nandun sa harapan mo. Amen? Dahil nga wala tayong satisfaction. Pero kapag bago yung damit mo, kahit na nandun pa lamang sa ilalim ng cabinet, amom nga birokan, adda ti badok nga barbaro. Di ba? Dayjay ti ibadok. So tuwang-tuwa ka, excited ka. Ganoon tayo. Yun yung normal na pakiramdam ng isang tao. Pero wala tayong satisfaction. Nasuot mo 3 beses, 4 na beses, mawawalan ka ng gana. Pero ano ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Not temporary things. Gusto ng ating Panginoon makaramdam tayo ng satisfaction, ng contentment, ng kaligayahan, ng kasiyahan, na sino lamang ang makapagbibigay? Si Jesus lamang. Kapag tinanggap na natin ang ating Panginoon ng totoo sa ating buhay, we surrender everything to the Lord. Lahat ng worries natin, lahat ng problema natin, lahat ng alalahanin natin sa buhay, i-trust natin sa Panginoon, i-commit natin sa ating Panginoon. Wala na tayong alalahanin pa. Amen? Kung ang Panginoon ay nasa atin, sino pa who can be against us? Amen? Wala na tayong poproblemahin. Kailangan lamang nating magtiwala sa will ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko nga, araw-araw meron tayong kakaharapin na problema. Araw-araw ay magkakaroon tayo ng mga suliranin sa buhay. Pero ano ang kaibahan kapag nasa sa atin ang ating Panginoon? Madali na lang yan. Dahil sasabihin natin, God will provide. God will never forsake me. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwanan. Kapag tatandaan natin at babalik-balikan natin yung mga promises ng ating Panginoon, doon tayo mas lalong lalakas. Doon tayo magkakaroon ng kapanatagan ng loob. Doon tayo magkakaroon ng kapayapaan, ng peace of mind, na kahit walang-wala tayo, alam natin, God will provide. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Yan yung gusto ng Lord. Siya ang magpupuno doon sa kakulangan, doon sa emptiness na nararamdaman natin. Dahil hindi yan mapupuno hanggat wala ang Panginoon sa ating mga puso. Amen? So, tanggapin natin siya, magtiwala tayo sa Kanya. Ano man ang Kanyang will sa ating buhay, kailangan tuklasin natin. Panginoon, what is your purpose in my life? Ano ba yung layunin mo sa buhay ko? Ganito ba ang gusto mong gawin ko? Baka tayo naman ay parang si Jonah, iwas ng iwas. Apo, sister, si kanto ti opening prayer into no Sunday. Apo, pastor, hanak pa nga ready. Hanggo pa yung mapagsusurot, dahil kararag ko. Diba? O sister, si kanto ti agashiret into no Sunday. Ala pastor, naladawak namin nga sumangsangput ti Sunday. Yun yung problema natin mga kailaw, ang ating commitment sa ating Panginoon. Sabi ko nga, napakahirap nating umayti oras iti Sunday. Sabi ko, pag nagpunta naman tayo sa school, sa office, ako nga pumupunta ng school, 6:30, 6:45, nandun na ako. Pero pag sa church, alas 8:30 pa ilang met, di ba? 9 o'clock, 9:30, awan tumandagite kakadwamin, agururay kami tumanan. So, ganun yung ugali natin. Pero kapag tayo ay gustong mag-submit sa ating Panginoon, gusto natin na mapaligaya natin ang ating Panginoon. Ano ba naman yung alas 7, alas 8, nandito na tayo, amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na yun ang gagawin niya sa atin. Babaguhin niya tayo. Dahil doon lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan, ng katiwasayan, ng kapanatagan ng loob. Amen? The living water na ino-offer ng ating Panginoon, doon lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan, ng kapanatagan ng ating mga buhay. Amen? So wala tayong contentment, pero God will give us contentment in our lives. Amen? Pangatlo, parang napapahaba ako. Number 3, integrity means your sana all matches your amen. Ano ba yung kaibahan ng sana all natin doon sa amen? Kapag sana all kasi, ito yung outward wishes natin. Na pag naihinggit tayo, may nakikita tayo na maganda sa ating kapwa, na naipopost nila sa mga social media, sabihin natin, sana all. Bakit tayo nagsasana all? Kasi gusto natin, meron din tayo noon. At ano yung amen natin? Ito yung inward reality. Ito yung totoo na nandito sa ating puso. Ang gusto ng ating Panginoon, mag-match, mag-align yung sana all natin doon sa inward reality, doon sa amen natin. Amen? Ano ang ibig sabihin nito? Kapag tayo ay nakakakita ng na-promote sa kanilang mga trabaho, sasabihin natin, wow, sana all, siyak mamut kit ma-promote na. Hindi mo naman ginagawa ang iyong trabaho, paano ka ma-promote? Amen? Sana ako din maging master teacher. Hindi ka naman gumagawa ng mga requirements mo para ikaw ay maging master teacher. So, ganun yon mga kailaw. Kailangan yung sana all mo kapag meron tayong na-wish or meron tayong gusto, may hinahangad tayo sa buhay, kailangan i-match mo kung ano yung ginagawa mo sa iyong buhay. Nagdadasal ka, sasabihin mo, Lord, sana gawin mo akong maging mabait. Sana gawin mo akong maging mabuting tao. Pero pag alis mo dito, pagdating mo doon sa labas ng bahay, kung ano-ano naman yung ginagawa mo na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, saan ka man, naroon, anuman, or anuman ang ginagawa mo, sino man ang kasama mo, kailangan yung amen mo, ganun yung sana all mo. Amen? Hindi ka lang mabait kung nandito ka sa church. Hindi ka lang mabuti kung kasama mo yung mga kailaw mo. Hindi ka lang gumagawa ng gusto ng Panginoon kung nandito ka. Paglabas mo, wala na. Hindi na nakikita yung kagandahan at kadakilaan ng ating Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kailangan ang gusto ng ating Panginoon, isabuhay mo kung ano yung amen mo. Makita nila na sila din ay magsana all sa iyong buhay dahil na-i-align mo yung gusto mong gawin doon sa ginagawa mo sa buhay mong buhay Kristiyano. Amen? Nandito tayo, siyempre mabait ka, embrace mo lahat ng mga kailaw mo, sinishake hands mo sila, nginingitian mo. Pero pagdating mo sa labas, pagpunta mo sa school, sa office, nakitam DJ manggurgura kanyam, dagtoy ka pa ilang, apo, dagta mo na, naperdital daw kon. Diba? Ituyak nga magnatap na kung makita, jay langana.
Marami tayong ganun mga bagay na nagagawa sa atin, na minsan nakakalimutan natin na Kristiyano pala tayo. Sabi ko nga, gusto mong maging mabait, pero hindi mo magawa. Dahil merong mga tao na gustong hindi ka maging mabait. Pero kailangan nating maging mabait. Kailangan nating maging mabuti. Dahil doon nakikita yung bunga ng Espiritu, yung bunga ng tinanggap natin sa ating Panginoon. Kung hindi sila mabuti sa'yo, basta ikaw mabuti ka sa kanila. Kailangan natin yun. Ikaw ang magbe-benefit dahil doon mabibuild yung iyong character. Amen? So ngayon, simulan natin maging mabuti tayo kahit hindi sila mabuti sa iyo. Amen? Kaya ba natin yon? Amen? Ko silapan nakmat, di ko silapak mat. Isunak at timay mayaton. Diba? Wala na tayong pagpapala. Hindi na tayo nagiging channel of blessing. Kapag nakita mo na nakasimangot, isumam suna. At least ikaw umusum. Ipanalangin mo yung mga tao na galit sa'yo. Di ba kung nana di jay? Ikararag mo dagiti manggurgura kanyam. Yun ang pinakamahirap na panalangin ng isang Kristiyano. Apo, bindisyon kuma. Isardeng mo. Apay ngay nga pa bindisyon na manggurgura kanyak. Di ba? Marami tayo, sunakit din, tikwa. Ganon tayo. Pero ang gusto ng Panginoon, ipag-pray natin yung mga enemies natin. Ipag-pray natin yung mga tao na may mga nagawang kasalanan o pagkakamali sa atin. Hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Amen? Dahil hindi tayo makakapag-pray, hindi maririnig ng ating Panginoon ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin, kung meron pang sama ng loob na nasa iyong puso. Amen? So kahit na masama yung loob niya sa iyo, ipag-pray mo pa rin siya. Yan yung pinakamahirap na panalangin na nagawa ko sa buhay ko. Yung ipapanalangin ko, makikita pa lang jirupa na, Apo, Diyos ko, kunamno ko, Apo, tulungan nak ka di nga maikat, dahi ti marikriknak. Kasi sakmut lang ti marigatan. So gawin natin yan, magkakaroon tayo ng peace of mind. Amen? So i-align natin mga kailaw ang ating sana all sa ating amen. So kailangan natin, kailan natin yan sisimulan? Yung ating sana all na yan na maging all for God. Yung sana all natin ay magiging all for God. Para sa ating Diyos lahat yan. Kailan natin sisimulan mga kailaw? Bukas ba, mamayang hapon, paglabas natin? Ngayon. Kung hindi pa ngayon, kailan? Kaya kailangan natin mag-internalize, mag-reflect tayo sa ating mga sarili. Ano ba ang ibig sabihin ng lesson na ito ngayon sa atin? Ano ba ang gusto ng ating Panginoon na ma-impart or manatili dito sa ating isipan, sa ating puso, nang sa gayon ay paglabas natin sa umagang ito ay magkakaroon tayo ng bagong perception. Magkakaroon tayo ng bagong revelation sa ating buhay na ganito pala ang dapat kong gawin. Hindi masama ang magsana all. Kaya lang kailangan kapag nagsasana all tayo, i-match mo yung amen mo sa iyong buhay. Amen? Kaya tumayo tayong lahat mga kailaw at tingnan natin ang ating mga puso na mag-reflect tayo. Huwag tayong mahiya. Kung meron tayong gustong tanggalin ngayon, mga pagkukunwari, mga maskara sa ating mga sarili, pwede tayong lumapit. Pwede tayong manalangin dito sa harapan. At kailangan nating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Hindi natin kailangang maging perpekto sa paglapit natin sa ating Panginoon. Dahil ngayon pa lang, kahit na sa ating kakulangan, kahit sa ating kapintasan, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kahit may itinatago ka sa iyong puso, may itinatago ka sa iyong buhay, mga pagkakamali, mga nangyari sa iyong buhay na nagbigay sa iyo ng kakahiyan, na hindi mo gustong mapag-usapan. Ngayong umaga, mga kailaw, isurrender natin lahat yan sa ating Panginoon. Isipin natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Nasa mga oras na hindi pa rin tayo karapat-dapat sa Kanya, marami man tayong mga kasalanan, hindi yan tinignan ng ating Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Sabihin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Sabihin mo kung ano ang iyong pagkukulang. Sabihin mo kung ano yung nagawa mong kamalian.
kailangan tanggalin natin ang anumang pagkukunwari sa ating mga buhay. Tanggalin natin ang anumang sakit or sama ng loob sa ating mga puso. Tignan natin kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoon. Na kahit tayo ay marumi, kahit tayo ay makasalanan, inalay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Come on, church, lumapit tayo sa ating Panginoon. Inaanyayahan ko kayo na lumapit sa ating Panginoon sa umagang ito. Kausapin natin siya. Ibigay natin ang anumang alalahanin sa ating mga puso. Pamilya man yan, sa kaibigan, sa trabaho, sa mga mahal mo sa buhay. Meron ba kayong mga hindi pagkakaunawaan? Meron ba kayong hidwaan na nangyayari sa iyong pamilya? Meron bang mga pagsubok sa iyong buhay? Pinansyal man yan, material man yan, sa iyong kalusugan. Alam ko iba-iba tayo mga kailaw ng mga pinagdadaanan sa umagang ito. Gusto ng ating Panginoon na ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ito. Gusto ng ating Panginoon na magtiwala tayo sa plano niya sa ating mga buhay. Natatanggalin natin yung filter na yan. Tatanggalin natin ang anumang pagkukunwari, ang anumang maskara ngayon, ang anumang peke na nandito sa ating buhay. Dahil alam natin na kahit anuman yung kakulangan natin, tatanggapin pa rin tayo ng ating Panginoon. Hindi niya titignan ang ating kakulangan. Hindi niya titignan ang ating kapintasan. Hindi niya titignan kung gaano tayo karumi dahil sa ating mga kasalanan. Kundi titignan niya ang kaiputuran ng ating mga puso. Kung paano tayo magsilbi sa Kanya. Kung paano natin iaalay ang ating mga buhay upang dakilain siya, papurihan siya, sambahin siya. Yun ang gusto ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Huwag kang mahiya, huwag kang magkunwari. Lumapit ka sa Kanya sa umagang ito. Kausapin mo ang ating Panginoon. Gusto niya na makita ka niya na nagpapakumbaba, lumalapit, lumuluhod, nagtitiwala sa Kanya. Dahil alam natin mga kailaw, anumang pagsisikap, anumang pagpupunyagi ang gawin natin. Ibigay man natin ang ating buong lakas, ang ating buong talino, ang ating buong kakayahan, ang ating mga ari-arian, ang ating posisyon, kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng kakontentuhan sa buhay, ng kapanatagan ng loob, ng kapayapaan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kailangan natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan natin siya. Magtiwala lamang tayo pang mga kailaw. Idulog natin ang anumang mga bumabaghabag sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating buhay. Dahil nakikita ng Panginoon yan. Alam niya kung anong nangyayari sa iyo ngayon. Alam niya kung ano ang iyong kailangan. Alam niya ang gumugulo sa iyong isipan. Ang gusto lamang niya, kausapin mo siya. Manalangin ka. Idulog mo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat muli sa mga salita mo sa umagang ito. Na muli pinapaalala mo sa amin na kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, wala po kaming magagawa. We are nothing, Lord God, without you, Panginoon. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy kaming humihingi sa iyo ng awa. Patuloy naming idinudulog ang aming mga buhay, Panginoon. Nakita mo at nakikita mo kung ano ang laman ng aming mga puso't isipan sa umagang ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga suliranin ang dumarating sa aming mga buhay. Maraming mga gumugulo, Panginoon.
Maraming struggles sa buhay namin, Panginoon. Sa aming mga pamilya, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pagkaisahin. Patuloy mong ibigay ang pagmamahalan sa bawat isa, Panginoon. Ano man ang mga hidwaan, ano man ang hindi pagkakaunawa ng bawat isa. Hipuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang manatili. Maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa aming pamilya. Sa trabaho man ito, Panginoon, na kami nahihirapan, na araw-araw, Panginoon, kami napapagod. Kami napapagal, Panginoon. Marami kaming mga gustong gawin, Panginoon. Pero kulang ang aming mga kakayahan. Kulang, Panginoon, ang aming mga resources. Kaya sa umagang ito, Panginoon, itinudulog namin sa iyo ang aming mga trabaho. Ang anuman, Panginoon, na mga pinagkukunan namin ng aming mga ikinabubuhay. Mga ari-arian, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. Kung ito man mo, Panginoon, ay nakapagbibigay sa amin ng kaguluhan sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, na gawin mong in order ang lahat, Panginoon, at gagamitin namin ang mga pagpapalang ito para lamang sa iyong kapurihan, Panginoon. Gumugulo man sa amin, Panginoon, ang aming mga estado sa buhay, ang aming mga posisyon, kung saan mo kami inilagay, Panginoon. Na minsan, naiisip namin na hindi kami karapat-dapat dahil kami marumi. Dahil marami kaming kasalanan, Panginoon. Pero napakadakila mo, tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, na kahit hindi kami karapat-dapat, tinawag mo kami, Panginoon, upang iyong maging mga anak. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ang maging simula upang sa ganon, Panginoon, matanggal namin ang anumang filter sa aming mga buhay. Ang anumang pagkukunwari, Panginoon, at maging totoo kami sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na yun ang iyong kagustuhan. Tulungan mo kami na maging totoo sa aming mga sarili. Dahil minsan, Panginoon, hindi na rin namin kilala ang aming mga sarili. Tulungan mo kami na i-align ang aming sana all, Panginoon, na maging lahat ng ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito na muli pinagkaloob mo ang napakagandang opportunity na makinig sa iyong mga salita na magiging sandalan na naman namin sa isang linggo ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord for that wonderful message na minsan pa ating narinig. Tayo na po idadako sa ating banal na hapunan. At sa ating pagsisimula, minsan pa ay saliksikin natin ang ating mga sarili. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito ay isang pag-alala sa kagandaang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pagkikipag-isa bilang kasama sa katawan ni Kristo ang kanyang iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Dahil dito, kinakailangan nating saliksikin
ng mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin Separated, to preach was far too wide. but for the far side of the chasm, You held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, that His washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Panginoong naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa kapapatawad ng aming mga kasalanan, dalangin po namin na sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy ang inyong pag-alapin sa aming mga puso, sa pagpupuri sa inyo, pagpalain mo ang osyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sapagkat ito ang turong tinanggap ko sa ating Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang osya ng Panginoon. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, that has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuo sa krus o nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami ay may turing mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pagpapasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalulwalhati ng iyong pangalan habang patuloy po naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Stronger than the wonder-working power of the love that calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo ay dadako na sa ating pagbibigay at hihanda natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. At bago tayo magbigay, nais kong basahin ang Galatians 6:9. Sabi niya dito, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Mga kailaw, patuloy namin kayong ini-encourage. Sabi niya dito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Ano man yung purpose na binigay sa inyo ng Panginoon, ano man yung mission na pinagawa ng Panginoon sa inyo, huwag tayong mapagod na gawin ito, mga kailaw. At ang pagbibigay ng ating tithes and offering ay isang mabuti para sa gawain ng ating Panginoon, mga kailaw. Yung pagbibigay natin ay isang paraan para tayo ay makapatulong sa gawain ng ating Panginoon. May mga bala ng ating mga missionaries, mga kailaw, para lumabas, lumakad, para i-share yung mabuting balita ng kaligtasan. At sabi niya dito, we will reap a harvest if we do not give up. So, in His perfect time, ibabalik ng Diyos, hindi sayang yung ginagawa mong magandang, mabubuting bagay para sa Kanyang kaharian, mga kailaw. Tumay tayong lahat at hawakan natin ating mga kaloob sa Panginoon at tayo ay manalangin. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Ama, sa mga mensahe na aming narinig sa umagang ito na nagpapalakas sa aming mga buhay na espiritual, Panginoon. At sa umagang ito, kami po ay naghanda ng aming mga kaloob sapagkat, Panginoon, nais namin makatulong sa iyong gawain, O Diyos, upang sa ganon, mas maraming kaluluwa
ang ma-reach out, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga lingkod, O Diyos. Maraming salamat at dalangin ko, Panginoon, ang lahat, Ama, ng pinanggagalingan nito, Panginoon, ay patuloy mong i-bless, patuloy mong pagpalain, mga negosyo, mga bukirin, Panginoon, mga trabaho, Panginoon, gamitin mo ito upang kami ay patuloy na i-bless, Panginoon. Maraming salamat at pagpalain mo nga, i-bless mo nga, Panginoon Ama, ang mga tithes and offering na amin pong ibibigay para magamit ito para sa kailalawak ng iyong gawain. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayong lahat po ay tumayo para sa ating panghuling worship. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord God. We bless your name, Jesus. We bless you and keep you. May
Make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's sing it once again. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's sing amen. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, he's with you. In the morning, in the evening, in the morning, and the going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. Hallelujah, Jesus. Na minsan pa'y apo, hindi pa nagtadmikan ka, hindi pa nagyaman, iti daytoy na bigat. Tanarik namin man ang apo, iti ayat, iti dumo, kandi arakok, iti tumunggal may sa kada kami. Apo, italak mi manan ken ka, iti makadomingo nga panagbiag mi. Sa di naman apo, Diyos, ti pakadanunan, dagiti saksa kami. Anyaman apo, Diyos, dagiti aramiden mi. Si karayan kalpay apo, iti maidaydayaw. Si karayan kadi apo, Diyos, ti may ngato, kadagiti bibiyag, ti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, apo, dawati kita tadagundaway, mati
ket kuma, iti panagkaikaysa, kang runahan na Apo Diyos, iti tal na iti panunot, kumaadda kumakada kami Apo, ita ken iti agnanayon. Amen and amen.